What's up mga ka-good vibes? So for today's video is gagawa naman po tayo ng coconut macaroon. So ito po yung mga ingredients natin. So ingredients, 300 grams of desiccated coconut, 1/2 cups of flour, granulated sugar, 1 cup butter, medium egg, condensed milk, vanilla extract. At pakipost na lang po kung meron po nalampasan sa mga ingredients natin. So ayan, dito pinrepare na po natin yung ating mga ingredients na kailangan. So ayan, unumpisahan na po ni Kuya na i-present sa inyo. Let me present the ingredients of coconut macaroons. So una po yung butter po, yung minelt nating butter, yung po muna yung una nating ilalagay. Tapos yung sugar, 5 tablespoon po yata yan kung di po ako nagkakamali. Paki-review na lang po yung ating video. So i-dilute po muna natin yung sugar together with the melted butter. Ang sarap niyan. Base po yan ng mga cookies, base po yan ng ibang mga tinapay, at lalagay po natin yung ating eggs. So nandyan din po yung bilang kung ilan po yung eggs natin. So bilangin natin para hindi po natin makalimutan. Dalawang itlog, dalawa, katulad ng mali na naman kayo, bastos. So 2 eggs po, kasama po yung egg white. So imimix lang po natin yan, i-incorporate po natin. Tapos ilalagay natin yung isang lata ng, malaking lata po yan ng condensed milk. So yan po yung magpapasarap at magpapatamis lalo ng ating macaroons. So kaya naglagay lang po tayo ng 5 tablespoon ng sugar para po pang-adjust po ng condensed milk po natin, kasi yung condensed milk itself is matamis na, pero dahil marami-rami nga po yung desiccated coconut natin, no, yung yan po yung nabibili natin yan, yung nakapack po, pinadry na po yan, kumbaga po parang dehydrated na po siya. So pwede din naman po yung fresh na coconut, tapos tatanggalin mo lang yung unang piga, pwede din po naman yun. Mas masarap po kasi yung pag ganon. Yung pinagpigaan po natin, hindi pwede po nating wag itapon, no? Di kaya naman, kung gusto nyo mas masarap, wag nyo nang pigain, yung pinagkaskasan talaga ng nyog, yun na rin yung rekta ninyong ilagay. So mas masarap po yun. Para sa akin po, as mas advisable po sa akin, yung hindi na natin pipigain, kasi yung natural taste po ng ating coconut is nandun. Yan po kasi, kaya po hydrate po yan is para matagal po ng shelf life, katulad ng relationship natin dati. Share! Ayan. So para po mas tumagal po ng shelf life po ng product. So para pag hindi po sila nabenta sa market is aabot po sila ng taon, 2 taon, so ganyan. So hindi sila masisiraan ng mga product nila, kaya po dinidehydrate po nila. So rehydrate po natin yan. Pag nirehydrate natin yan, ganun din po yung lasa niyan sa mga fresh coconut. Pero mas masarap din po talaga yung fresh coconut. Kung ako po yung tatanungin, fresh coconut po, lalo na kung malapit po tayo sa mga pilihan ng mga coconut sa probinsya, sa palengke, yan, the best yan. So lalagay din po tayo ng vanilla extract. Yan po yung magpapasarap din po at magpapa-upgrade ng aroma ng ating macaroon. So isang teaspoon lang po yung ilalagay natin, kasi concentrated po yan. So depende po yan sa brand na gagamitin po natin. Pero kung yung mga bote po na nakikita ninyo is 1 teaspoon lang po yung ilalagay natin. Tapos lalagay natin ng salt, pampabalance, kasi sobrang natamis po niya, kasi meron siyang condensed at meron pa po siyang 5 tablespoon ng sugar. So para mabalanse yung tamis is lalagyan po natin ng konting alat, katulad din po ng ating relationship sa sa mga mahal natin sa buhay. Kailangan din natin ng konting balance. Alright, hindi lang puro tamis, lagyan ng konting alat. Ayan po, para hindi po siya nakakasawa pagka kinain po natin siya, kasi mga cakes din po nilalagyan po nila ng mga salt, pampabalanse, para hindi po nakakaumay yung minatamis na ginagawa natin. So yan po, 300 grams ng desiccated coconut, 150 grams each po yan, kasi po mabibigat po yan, kasi nga po dun sa mga liquid na nilagay po natin. Pero kung ako po yung tatanungin, pwede nyo pigayin yung yog nyo, nasa inyo po, para ma-absorb yung mga lasa naman. So kasi medyo watery lang po ng konti pag hindi natin piniga. So para mabalansin naman po yan, kung magkakatubig, lalagyan naman po natin yan ng flour o ng harina. So pagka halimbawa
yung mixture nyo is sobrang watery o sobrang matubig. Para hindi po siya matubig, dadagdagan nyo lang po ng flour. So nasa inyo na po yung preference nyo po. Basta yung texture niya sa final product po natin is yung nabibilog po natin siya o nadadakot po natin siya. Para pag nahulma po natin siya o i-oven natin siya o i-fry po natin siya is hindi po tayo mahihirapan. So ganyan lang po, i-mix lang po, mekos-mekos lang po yan. Tawagin nyo si Insan para mag-mekos ng ating desiccated coconut o ng ating macaroons. Ang sarap po niyan. Sa amoy pa lang po talagang matatakam kayo. So matagal na po itong video na to, ni-remake ko lang po at binoise over ko lang po ulit kasi nakita ko siya, medyo matamlay po kasi yung boses ko dyan, kaya pinalitan ko ng boses. So nilagyan po natin yan ng 1 cup ng flour po. So pwede niyo pong dagdagan yan kung kailangan po. Pwede niyo gawang 1.5 kung medyo matubig po. Halimbawa po kung hindi niyo po pipigain yung niyog na binili niyo is pwede po yun. Dagdag lang po kayo ng flour. So o kaya dagdagan nyo rin po yung sugar. Titikman nyo rin po kung okay na yung lasa kasi baka sumobra naman po yung extender na nilagay natin. Hindi naman din po masarap. So kailangan po inaano din po natin yung quality ng ating ginagawa. Be mindful of the quality. Ayan po. So yan, naghugas na po muna ako ng kamay para fresh at hygienic naman po yung ating gagawin. So dito po yung nilagay ko na siya sa oven. So ayan po, maliit na oven at yan na po yung ating finished product. Napakasarap na desiccated coconut. No. Coconut macaroons po para. So ayan, tinikman na ni Kuya Mark. Approve ba Kuya Mark? Ang sarap. Tingnan nyo naman po, perfect ang pagkakaluto. So pag binake nyo po yan, madali lang po naman mag-bake. Kahit oven lang po yung gamitin ninyo. Kahit maliit na oven lang po, is batch by batch lang po yung gagawin nyo. Katulad po ng ginawa natin. So maliit na oven na hinahanap natin. So yung mauhulman natin siya. Yan, ganyan. So wag yung sobrang matubig. Pag matubig, lalagyan ng harina para medyo medyo mag-firm yung kanyang texture. Para pag nilagay natin siya sa hindi na tayo masyadong mahihirapan at maganda yung product natin. So yan. So dagdag lang ng harina pagka sobrang tubig. Paulit-ulit po na paulit-ulit. Ayan, so mag-i-enjoy po talaga kayo at sobrang sarap. Ipares niyan sa kape, sa tsaa, sa hot chocolate, sa milk, ay kahit sa juice. Napakasarap na merienda po niyan. At ito po ulit si Kuya Mark at si Bochog na nagsasabing always good vibes lang po tayo and always make our mama and dada proud. Gawin po nating masaya ang ating buhay sa bawat segundo, minuto, oras ng ating buhay. At huwag po tayong magkulang sa ating sarili sa pagbibigay kasiyahan sapagkat nais po ng Diyos na lagi po tayong maging masaya at enjoy po natin yung regalo niya sa atin, which is yung ating buhay. So every moment, kailangan po natin itong i-treasure. Ayan, so paki-like and follow po ang ating Facebook page at subscribe na rin po sa ating YouTube channel. God bless po. We'll see our next vlog. Ito po ulit ang inyong Kuya Mark na nagsasabing ang sarap. See ya. God bless all. Beep. God bless po.